laro, ayan, ay mali, teka, i-click ko muna yan, tapos yung usual greeting ko para kunwari professional tayo. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman tayo ulit sa coverage ng Mineski TV ng lahat ng laro ng Gigabyte Mineski for Dota 2 Asia Championship 2015 Asia Qualifiers. Kasama ko dito si Boss Lon, magdudual cast kami ngayon for this Game 2. Grabe yung Game 1 kanina, medyo panalo na natalo pa, iya-iya yo. Parang dito well, ano eh, yung naging pinaka-problema dun, Denki, yung ano eh, yung aggressiveness ng MI na wala. Oo, tama. Masyado sila naging safe sa paglalaro nila to the point na nabigyan nila ng pagkakataon yung Jigger na actually makapag-bounce back. And Johnny, mukhang tungtuwa dun sa free farm yung nakuha for the remainder of the match. Grabe, bilis nung item niya. Anytime kasi na may Mendoza ka, na magkaka 6 slot potential going into the late game phase, hindi ka takot mawalan ng barracks eh. So totoo lang, kahit mega kills kaya eh. Kaya nga, kahit mamega pa, basta merong Medusa, mga kaibigan, magdudusa talaga ang kalaban. At this time around, hinila ko na ang lakas ni Boss Lon para mawala na ang aking sumpa na di umano'y ay Denki Rino Las Marino. Ngayon, tignan natin kung meron bang Loner Rino, Swerter Rino. Pero wala yan eh, kumbaga nasa ano yan eh. Oo, nasa laro yan. Nasa laro yan eh, wala naman kaming ginagawang ano dito. Oo, at saka basbas ni... Basbas, tsaka nasa basbas ni Pope Francis. Pope Francis. Shoutouts. Ayan. Anyway, Jigard Esports going in for the Chinese route of banning. Talagang tinatanggal ang Bat Rider at saka Naga Siren dito. Standard naman for Mineski. They are really afraid of a Brewmaster right now in Ember Spirit. Medyo respect ban ata to kay Johnny. Okay. Hindi, alam rin nila kasi yung galaw ni John dito, being a former teammate. Kaya nga. So, at least Bimbo is just being conservative in pick and banning. Pero ito ang cute, tate. Ang Gigabyte Mineski hanging on to Vengeful Spirit. Talaga namang... Same pick Juggernaut sa G-Guard, di ba? Oo nga, parang nag-uulit-ulit lang sila dito. So, sabi nila, if it ain't broke, don't fix ata. Pero gusto ko lang i-highlight, Boss Lon, na si Vengeful Spirit siya sa mga highest pick heroes for the duration of the Asian Qualifiers. 65% sa huling counting. Talaga nga naman. GY sa support pa rin Kuya Denki. Oo nga pala, si Patrick Tolentino yan. Salamat kasi nanonood siya since the start yung na 39-3. Platinum 0902, hello. Oo, ayan, binabati rin yung mahal niya na si Ana Guanizo. Shout out sa inyo. Ayan. Yung mga nasa chat, wag kayong magsalita ng ng agad-agad dito. Remember that Yamaguchi has lots of good plays at hindi lang siguro to nagkataon na perfect yung hero composition dun sa laro. I think talaga nung pagkakuha ng Medusa Troll, medyo guho na kagad yung pangarap ng Mineski. They have the Lycan though, pero hindi nila ginawa yung split pushing mechanic. Hello. So hello sa inyong lahat. So yun. Actually, na kami dito? Magic Mike. Oo. So ito yung schedule ngayon, no? Oo nga, mga kaibigan. Daming games. Oo nga, kaya nga walang tulugan siguro para sa akin kasi kinabukasan may laro ulit alas 12. This time around, 12 noon, itong G-Guard. Mamayang 2:30 Invasion, another Southeast Asian team, and finally... Okay, ganito na lang. Ako yung magkakas ng isang game ng Invasion para mapagpahinga. Oo, sige. One game ng Invasion. Oo, yan. Sa bagay kasi maganda yan, medyo rivals din ata ang Mineski at ang Invasion since... Pero mas malakas din daw yung malakas din daw yung Invasion. Oo. Ang interested ako dito makita yung Speed China kasi currently nasa top sila I think. Ay, hindi na ngayon. Pero Speed China is one of the tawag dyan, new bloods ng... Okay, ako na yung nag-print screen ako. Tawag dito, one of the new bloods pagdating sa... Hindi maganda. Jay, ikaw na ako. May picture nila yung teka lang. Hello, nga pala ulit sa inyo. Diyan natin sa amin. Okay, nakatingin ako. Ayun. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Pero yun, yung sinasabi ko kanina is yung Speed Gaming sa mga parang new bloods yan ng Chinese teams ngayon aside from Immortal Magneto Gaming. At nakita nyo naman kung ano nangyari sa laban ng IMG versus Mineski. Puso na naman! Oo, ito na naman tayo! 2015. Ayoko na. Troll. Oo. Pero anyway mga kaibigan, tingnan natin. Pwede. Gusto ko to kasi Juggernaut Twitch Doctor coming in from Uy, nakakagulo yung mata ko! Nakakatawa ko! Pero anyway, yung sinasabi ko kanina, yung Juggernaut Witch Doctor, medyo reminiscent yan ng old school Dota. Sustain. And it's just a matter of time for Mineski to actually pick Ancient Apparition. Nag-apa na ba ang Mineski? Parang hindi pa, di ba? Nag-apa na sila. So, sana naman pumili ng Ancient Apparition dito ang Mineski kasi for Crysates naman, di ba? Hindi. Wala ka magaling ganong mag-apa eh. Si Owa yung magaling pero
ang problema hindi fit sa sa current lineup ng Mineski na medyo may sila mayroon silang passive tapos mayroon silang aggressive na support. Sa bagay. Si RR kasi nasa defensive side ng pagka-support kung papansinin mo Hindi siya yung tipong super agre kasi tama. Ang pambalanse diyan si mismong minsan yung mid si Bimbo or yung hard carry, siya yung agre. Oo nga very reminiscent nung parang a dynamic ng execution nung nasa execution pa si Bimbo at saka si RR. Si RR yung defensive support tapos si Kimo yung talaga namang bida-bida aggressive support. So 1-0 ang G-Guard mga kaibigan. Pwede mo i-activate si Mubot. Jay. Kunin mo yung credentials kay kay Calvin. So yan mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo si Mubot tao yan, hindi yan robot. Talaga siya? Buhay at sinabi mo to answer your question, Kuya Deng. Yan. Hindi, nakaban din yung Kaya nga, ang ganda ng sagot dito ng G-Guard. Sabi nila, alam namin kung anong gusto namin gawin. Malabo yun. And anyway, ask dito from Gigabyte Mineski, sino naman kaya gagamit? It's either Bimbo or Yamaguchi para sa flexibility state. Sa akin pare, gusto ko gamitin, dapat mag-hard carry si Bimbo. Sayang yung sayang yung killing potential ni Bimbo kung mag-utility lang siya. Mas magandang ibigay na kay Bimbo ang bola kasi nasa kanya naman talaga yung bola. Simulan sa pool. Kaya parang play with your strength na lang, di ba? Huwag ka nang pa. Well, sabihin na nating bagay kasi si Bimbo sa sa pagiging aggressive kasi sa pagiging utility kasi number one, malaking bagay yun sa early to mid pero ang problema yung tatapos. Wala nang Jules dito yun nga. Kumbaga parang nung unang panahon may cleaners. Pero ngayon medyo malaki-laki ang plato na kailangang punan nito ni paring Jay. And anyway, if Yamaguchi would be taking a axe, makakaapag Zeus. Grabe, this is a very aggressive lineup coming in from J-Guard. Ito ang tinatawag na patayan lineup. Jikma mga kaibigan. Ang kulang nito pug na Tapos alam mo na kung ano mangyayari dito. Sumali ba to sa ano ba yung tournament ni Taguro? yung may Black Magic team. Tournament ng mga halimaw. Orado to Satsujin, yung gano'n. Hindi, sa sa Flame of Prayer. Nakamali ka naman pare. Ito ang Black Magic team. Look at this. Sila sila... Kalaban nila si Taguro dun di ba? Tina Eugene. Ano bang yun? Ano bang tournament yun mga pre? Sa Ghost Fighter. Di ba? Yun yung yung may clown, di ba? May clown, tapos yung may matanda. Parang gano'n. Ang gwapong si Mr. Valdez! Tournament ni Mr. Valdez yun! Tournament ngayon ni Mr. Valdez. Tournament ni Mr. Valdez to, mga kaibigan. Oo nga, gustong daanin sa Black Magic. Pugna! Ilabas na si Pugna para alam mo na kagad, paliguan. Paliguan. Ang corny na nandito, Demon World Tournament. Demon World Tournament! Bantot. Spiritual tournament daw. Alam mo, pwede. Demon World Tournament. Alam mo na agad. Samantalang ito namang lineup ng Gigabyte Mineski, gusto ng pisikalan. Aba? Hindi pwede kasi EB. Pwede. Ibulaga. Yung G-Guard dito, bumabang sila sa early game capabilities ng dalawang heroes, mga kaibigan. Siyempre, kailangan ng konting analysis. Baka sabihin nyo, puro katarantaduhan kami dito. Puro kami anime references. So bigyan muna natin kayo ng maayos na analysis dyan. You have Lion and Zeus. Very powerful, especially now na yung Lion pinalakas dahil yung cooldown ng finger niya tsaka yung Zeus. So it depends kung sino yung magmi-mid, but most likely if it's going to be Lion or Zeus, maganda ang pwede mangyari. Ang nakikita ko dito lang, Zeus offlane like what most people do right now. And itong SF ni Jules, ni SF ni Jay, medyo alanganin para sa akin. Malambot. Number one, sa ganitong lineup, kaya siyang pasukin with a finger and a rat, patay na kagad siya dyan. So he has to be very picky. Mag-ingat siya sa pagpili ng item. Bakit ka mo mga Bobby D? Kung Pinoy's item ka na Dota 1 na Rectalotars. Pero sabog ang pechay mo. Clockwork mga kaibigan. So Jay, teka lang, hindi ko bakit Yamaguchi is now rotated into the mid player for Gigabyte Mineski. Paano yung tatapanan itong Ungatongi team ng Yun daw yung pangalan nakita ko sa chat. Tama, parang Ungatongi team nga yung pangalan ng Black Magic. So naku po. So 0-1 mga kaibigan, G-Guard is
Masakit yung lineup ng G-Guard sa early kasi number 1, kung yung Juggernaut, ano rin yan, mag-push type strat na may ward, tapos Witch Doctor. Kaya-kaya nilang sumabay. Okay. Ito nakikita ko dito gagawin ng G-Guard eh. Kapag nakakuha sila ng significant kill, assemble sa mid, tas tuloy-tuloy yung agos ng push. No counter sustain na gigawin Mineski dito. They have Axe though to counter yung 5-man strategy. Pero problema dito, 5-man yung kalaban sila, parang maskman lang dito. They only have Clockwork, yung pang whittle down ng possible, yung pang disengage. Kaya nakita ko rin problema dito. Kailangan maganda yung pasok ng Clockwork dito just to help them win the fight. Yung ano mo na kasi number 1. Oy, kinos mo, free mo. Pasok ka ulit. Hindi, number 1 yun magiging problema mo dito, Denki. Yung paano mo lalabanan yung magic ng early? Paano nga ba? Ay, ang lalambot din ng Mineski. For some strange reason, mga kaibigan, the only thing running up for them is itong si Axe na support ngayon. Oo. Kita ko kanina na okay. Yun nga So, pakilala muna natin sa kabilang side. Oo, siguro. G-Guard. Yan, sa G-Guard, mga kaibigan, si Johnny as Morphling. Aba, alam na to kung magkikarry. Tapos WTF ang may gamit ng Witch Doctor dito na may ahas pa sa leeg. Si KYXY Zeus, so this is a mid Zeus. WWK as Juggernaut, nasaan yung isa, medyo nagpaiwan ata, nag-cleaners. Si Morphling. Morphling sa taas, si hindi, napalala ko na pala yan. May isang kulang. Napalala ko ba lahat? Ayun, si Ling pala, si Ling sa Lion. Sa kabila naman, Lon. RR is Vengeful Spirit, 5593 is Axe. Oo. Support Ops. Yamaguchi is SF, yung pinaka-crucial na hero, going the mid lane, of course, J. Ano siya? Clockwork. Masyadong mabilis yung mo, Denki. Oo nga eh. Hindi ko yung na-adjust. Tama. Decelerate na ito. Makakahilo sa mga viewers yan. Alam mo naman mga viewers natin. Tama. Minsan nagre-reklamo pa. Lahat ng bagay. Binabati ko pa rin yung mga nanonood sa ibang bansa dyan, tsaka yung mga nasa office na malapit na mag-holiday. Dahil kay Pope Francis, salamat pala. Kaya nga, nga pala, shoutouts kay Pope Francis na lahat ay walang pasok, mukhang maliban lang sa akin. Kasi in fact, big deal yung ikakast ko for tomorrow. Uy, natumba ko. Bakit? Ano meron? E-home, last game. E-home? Oo. Yun yung pang alas G. So ito na yung parang Aray Kube. Oo, kaya nga, maaray ko dito ang Mineski. So ito, this is going to be an interesting matchup in terms of last hits, pare ko. Malamang lalamang dapat dito si Yamaguchi. Pero ang problema, paano tatapatan yung harassment na gagawin ni KYXY? Kaya nga, madadaan lang siya sa Haraba strat eh. And Yamaguchi actually needs to be playing really safe right now. Tama ka nga. Number 1, kasi may Lion na kayang gumangsa kanya. Plus yung HP kasi Oo, sobrang liit na mami. 400 lang, may utang pa. Oo. Kaya parang pag na-finger siya, parang may return investment pa to for Maling. Pero WWK, actually not really, farming that well for some reason. Ano camera angle yun? Nagulat ako dun Surprisingly pare, Zeus is getting 4-0. Oo nga. Grabe yung last hit nito dahil sa chain. Ang lakas mambusin. And look at this. Tingnan mo guys. Oo. Tingnan mo. Yung pro tip ko lang yan sa mga nagalaro ng Zeus. Tingnan mo. Usually kasi ang ginagawa nila, pagdating ng level 2, naglalagay na sila kaagad ng yung lightning bolt. Ng G. Oo. Tapos para mag level 3 sila, level 2 lightning bolt. Actually, mas efficient na i-level mo muna yung passive. Kasi para matipid mo yung mana mo, may spam mo mas lalo yung chain. And malaki na rin yung bulas ng static field. And look at this. Pero this one is unprecedented build coming in KYXY. Usually, dalawa lang yan. It's either hindi ka kukuha na lightning bolt, papatasin mo o Pero itong gagawin niya, coverage talaga. Gusto niya meron siyang at least G para medyo malakas ang damage. And he is aware of the fact that Yamaguchi would die in a simple bolt combo. Ito na! Sabi, uy, swerte! Swerte, mga kaibigan. Swerte, kumain, nakakain ng puno. Hindi mo pwedeng pag, masyadong magaling sa mat po si KYXO. Dinilay nga nito yung Aegis. Yun yan. Si Jay. Nako, Jay might fall down. First blood coming in para sa G-Guard. And you see, grabe, medyo balas pa sila dun sa nangyari. Dun sa nakita mo medyo hindi pa solid. Yeah, sobrang hindi solid mga tropa pips yung nangyayari dito. And I would actually applaud G-Guard dun sa positioning nila sa laban. Yung pressure ni KYXY is just kumbaga maliit na bagay lang yun. Ang punto doon, kailangan yung Clockwork mawala sa equation. Yun yung sisira sa plano nilang 5-man ni mamaya. Isipin mo yan, parang Denki wala pang rune yan.
Tapos Oo. ganyan na kagamol. Kaya nga. Andrew E Productions, yung ginagawa Oo. ni KYXY, hindi makaporma si Yamaguchi considering SF siya. So, it's either he goes for a stock here, pero ang problema, May kaagaw. oo, yun. Kaya nga. Kasi SFK, hindi ka dapat nahihirapan sa mid, pero exception to the rule. Kasi sakit, sakit! Kita mo yan. And take note, that's 1 minute 30 seconds na bote coming in from KYXY. 4 last hits Grabe! equals, Grabe man-box out. Kumbaga sa basketball, depensang marino to si Oo, KYXY, kaya nga. mga pare ko. Nadaan sa box out, mga kaibigan, Oo. first quarter pa lang, hindi na kagad pinahawak ng bola si Yamaguchi. Nako, this is going to be an interesting pick. Lalo na nakaka-farm din si WWK. Bimbo here is getting box out. Tsaka, parang kakaiba yun usually Clockwork hindi dapat namamatayan sa off-lane. Oo, meron siya kasing meron siyang cogs, pero Marami siyang cogs, marami siyang marami Oo. siyang. Ito, pero pagbangon naman ni Yamaguchi, mga Oo. kaibigan, sinasampal niya si KYXY. walang mana si si KYXY, no battle charges din I think, so he's waiting for the Bote. bote na magkaroon ng replenishment. Let's see kung paano Sa rule. didiskarte dito, Mineski. They have to be very specific. At ito, i-contest na nila yung rune. Tama yung ginagawa niya dito, huwag nang ibigay. Yun, ito gustong ginagawa niya Yamaguchi. Palitan na sila dito, oo. And natin mo nagmamatch mga kaibigan ng Mineski, ka-counterin. Itong si Zeus sa may bottom, Roche. Nakuha yung magandang Oo, diskarte ni RR dito na getting the rune and Kaya. wasting KY's time at Oo. nakabawi dito si Yamaguchi kasi nakuha niya yung bounty rune. So, this is a very good scenario coming in for Mineski, but still soul ring na dito. Kaya. Curious ako kung ano yung bubuing item ni KY, pero I think it's going to be Aghanims, no? Pwedeng Aghanims, Aghanims, pwedeng actually, ang naisip ko dito Yules tapos Veil. Oo. Solid na lang. Yung Aghanims, it can come later. Pero yung Yayo, pero ito, yun nga lang, there's huli. the- nagkags! Nakags yun, there. Okay, Muntik na. Muntik na naman siya maikutan dun. Oo nga pala, alam mo, Blade Fury, high level Blade Fury to. So, ibang build. this is going to be parang gagamitin niya yung Blade Fury niya pang haras din or tsaka pang pasok. Blade Fury sabay chop-chop. Kasi napakalakas ng burst. katulad Ayun yan, huli ako, ka ayun naman, naman, patay! boy! Patay yata si Bimbo dito, mga kaibigan. Ilista nyo na sa karinderya. Naikutan. Sabi ko na, pero sa Yamaguchi, killing the mid lane, but yun nga, well, that's a good trade. Mid naman yun, but still, let's see the network. WWK getting all the kills. Ang masama dito kasi pare, naka first blood, nakapatay pa. Sa kanya lahat yung kills eh. Kaya nga, kumbaga parang sponsored by Bimbo itong si ngayon, si Tsaka Paring ang maganda dito sa G-Guard, no? Since nag-2-2-1 sila, ang pagtaas ng levels ng mga yan, hindi yung katulad ng standard na na linya. Kasi nga alam nila na kaya-kaya nilang ibulas pagdating later on yung Mineski. They don't really need to babysit anyone. They don't really need to press anyone. Ang kailangan lang nila makakuha ng tamang levels and then sama-sama technique. And Mineski, dito struggling. Una sa lahat, yung build ni Clockwork. Kasi yung level 1 cogs ngayon sobrang bantot na. Ang level 1 cogs, yung cog niya, one hit na lang ng kalaban, wasak na. So, nagkaroon na KYXY was bola na to. Maganda yata yung isa. Mga kaibigan, nakabawi dito ang Mineski. Double kill. Yun, Para kay Yamaguchi. That's a lucky break coming in. Yung nag-TP na matay, kwento mo sa patay, kwento mo sa kag, at naging kabaong. Yung nagpresenta kasi. Si WTF gusto ko yung pasok niya. Ang problema nga lang, medyo naabangan siya nito ni Paring Bimbo at yun na nga, medyo... That's how one of the strengths of Mineski, even though sabihin natin si Bimbo, masyado minsan maasim, pero minsan yung aggressiveness niya it evens out naman. At ayun, there's a rat, mga kaibigan. Ay, ako, dalawa ata mapipitas ni Johnny dito. Isang waveform na malupit-lupit. Ayun na, binasa! All! Buhay! All, mga kaibigan! Paul, may arbor! Call me baby! Pero hindi na Ray Jobson. Oo. Na Carly Ray Jepsen. At naku po, call me baby. At naku, nakabawi na naman. Talagang isang magandang boxing ang makikita nyo dito. Ops, CJ, mga kaibigan. By the way, na-push na ni WWK yung Tori sa may taas. Ay! Ikaw kay YXY! Sakit! Sakit, Kuya Eddie! Montik na! Nako, machachap daw. Walang mana. Walang mana. Pero ito, inaamon sila sa back. Masakit! Ang sakit ng ikot, mga kaibigan! Masakit ang ikot, mga kaibigan. Pero ito si Carly Ray. Call me baby. Ay, wala si Carly Ray. Tingnan mo sa mga kaibigan. Hindi pwede yan. Wala siyang hangir eh. Dapat, pero ito, well, si Ling, mga kaibigan. Iniwan siya ni Ani. Iniwan siya ni parang nangyayari dito, yung rotation ng ng G-Guard, hindi mo napapansin. They're getting the levels that is supposed to complement yung lineup nila. Kasi ito, level 6 na. Ito si Lion, level 6 na. rin. So talagang explosive yan mamaya. Oo. Mamaya,
tignan natin. Pero nakakatawa doon, si Owa to si 559. Si Owa, oo. Si Owa, ginihan na dito sa tuktok ng tralala, nag-farm pa eh. Ayun, kaya na-call me maybe siya. Siya yung sinapak. Oo, sobrang OP din kasi nung nang Call Me Maybe. 40 armor yun, boy. 40 armor. Para kang binigyan ng ilang plate mail. Pero ito na lang yung sabihin na natin ganyan. Pero look at this, 4-0 naman si Yamaguchi. So, well, that's a good news. SF yan eh. SF is SF, at the end of the day, alam niyo naman ang mga Pinoy pag SF, matibay pa sa armor niya yan. Ni Lakandula. Yan ang favorite. Kumbaga flagship ng mga Pilipino yan eh. SF, Pudge, tapos Mirana. Aba, alam mo na. Alam mo na. Oo, pero ito, ayun na nga sinasabi ko. They're being aggressive here. May finger, may rat. Everybody, pinasok na dito. Binasa na. Si Secret mga boom! Di ba? Sobrang bilis. Kaya nga mukhang Jebs ng patagilid itong si Polo mamaya. Na-finger ba naman? Sinapak, sabog ang kanyang yagballs, mga kaibigan, kuryente, tsaka pininger. Talaga namang goodbye hotdog. Lungkot, look at the damage na ginawa. 1488. Hindi mi lang binigyan ng chance si Trollwire na kumindat. Wala. Wala. Talagang grabe, ganong kalupit yung mangyayari mamaya, and unless Mineski knows how to mitigate the damage, get some BKB Sarmeka. So ito, nagmehe kasi napamek itong si parang Yamaguchers. I think that's a good choice, but I think an early dapat BKB. siguro BKB, pero hindi, wala silang laban kasi sa Clash pagka tama ka dyan, nagkaroon ng bakbakan So 1 for the team kasi yung naisip ni fight fire with fire, kaysa naman madaan sila sa 5-man. Pero supposedly dapat clockwork yan Hindi ko alam kung bakit. I think Bimbo would be rushing Aghanim Scepter. Pero ito mga kaibigan, naabot siya dito ni Ling. Abot siya actually, abot siya, abot! Oy! Abot na! Hindi na podcast Grabe naman! Woo! Grabe naman. Hindi, ayaw nga rin, nag-doubt si Ling. Pwede easy hex yun eh. It was in range eh. Hindi, may fog kasi, di ba? Sa bagay kasi may fog. Blind spot yun, pre. Hindi naman ganun kadaling tsaka sila yung pahabol Look at this Wala silang moves dito. Dito si Bimbo Hindi mo rin makaisahan niya si Bimbo, pre. Kung nag-Hail Mary, kung nag-Hail Mary Impale, pwede ring umabot. Pero sa bagay, nag-ano na lang sila. Naisip na ng Jigger na ops, teka, high ground tayo. Medyo wala tayong visual real estate. Aba, might as well. Anyway, JD, ito paano nakakakaroon ng konting sway sa kanyang farm? Nagdadasal siya ng call dito. Samantalang si Johnny, medyo solid. Buo na ata ang kanyang malapit na yung threads at saka yung papunta na yung Ring of Aquila, malamang sa malamang ito. And I think ang better choice ito para kay Morphling talaga is wag muna siya mag-EB. Wag muna mag-EB kasi pag nag-EB dito si Kuya Johnny, masyado pang aga para maging ang kailangan dito, feeling ko drums Yasha around those lines. Total covered naman na ng kanyang mga kaibigan yung damage output dito ng G-Guard. Pero kasi nakikita mo ngayon, G-Guard has the map control. Oo. Knowing Mineski kasi, na pag nagkaroon, ang pinakamahirap kasi dito is pagka nagbanggaan yung supports, mas lamang yung G-Guard Because number 1, meron silang Zeus na baback up. Kumbaga, kung tuhon-tusuntukan, hindi ganun ang labanan Mayroong barangay tibay na sa likod dito yung nandun kasama tatay nung isa. Talagang mahirap dyan. Actually, hindi nga kailangan ng kahit ano pa, isang finger death ward, at na kagad, threatened na kagad yung isang hero. He would be forced to go back unless medyo bida-bida siya dito. And it would be relegated towards even as support. Check tayo, even though 891 yung buhay ng SF, kaya pa rin siyang makombo ng isang mabilis. Troll Warlord, 815 with face boots. Kalungkutan. I don't know what is going, next item is going to be, pero I think that's going to be a BKB siguro or Master Madness. Hindi ko alam. Ito, Bimbo going threads. So, talagang hirap ang Mineski dito. Si Axman Albion, pinaliguan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nadaan na talaga sa Ungatong Gigang. Ayun na mga kaibigan, ako pinasok dito. Yun, double kill si KY, XY. Hindi the burst! The burst is real mga kaibigan. The mecha, not having any effect. Kaya it's not very effective sa ganitong klase scenario. Anaanin mo naman yung burst heal kung na-burst damage ka, di ba? No room to even use an item kapag ikaw ay napagtripan ng Stanini. Ito yung sinasabi natin na sa lineup, talagang medyo lumamang yung G-Guard in terms of utilization of the heroes. Kasi number 1, meron kang Johnny na magpa-farm lang at magpa-farm until late game. Tapos yung mga supports naman ng G-Guard, ready to rumble, pang-digma. So how will Mineski respond sa ganitong lineup? Tingnan natin. Hook shot made mga kaibigan. Ito natin. Nagpapasok dito. Stanini. Yan! Boom! Pinalok na ng Kaya naman ng Mineski makipagsabayan. Yun naman yung maganda. Once na nag-reload yung nag-reload si Jesus.
And like what I've always been saying, talagang Clockwork ang pinakasusi sa laban dito ng ano. Grabe si Bimbo, no? Oo. Grabe si Bimbo, yun ang masasabi ko. Si- Itong si- batang to. Si SF mamaya siya yung firepower, pero ang setup, itong si paring si Jay. Ito, there's Oy, a- pumasok na sila, nakatapak Owa dito. Si, pero naku, medyo overextension again, coming in from Mineski. Naku, ito na. There's the TP. Naku, naboy bawang crackers, papasok sila dito. Mauubos sila dito, mga kaibigan. Ito na nga, sinasabi ko, there's the Mega. Oh, there's the swap. Oh, 40 minutes, mga kaibigan, Requiem. Oy, they might turn this around, pero slam dunk by 5-5-9-3. But still, na nga, sinasabi ko, overextension. Medyo masyadong malabo yata yung talon ni Axe dito na napilitan. Ano kasi, alam ng Mineski na kailangan lang matanggal si Beats by Dr. Dre. Kasi kapag nakapagbaback agad ng death ward yun, sila ang mamamatay. And look at that, a simple death ward. Forced Mineski to actually retreat. Tapos yun naman nagbigay ng window. Hindi. Yung pinakamali talaga dun, Denki. They were supposed to push. Oo. First time na may dagger blink ni Axe, dapat hindi muna siya nagpakita. Ang nangyari dun, yung pinasok niya, support lang yun eh. Tsaka, hindi worth it yun kasi ang lalim. Napatipi na nga lang dito si Johnny. Sobrang... Kaya nga, isang tipping nga lang, tapos isang nagtayo lang ng death ward, atras ang Mineski. Imbis na nakakuha sila ng easy tower opportunity. Dapat muna, pinahampas muna nila si Yamaguchi. Pinampas muna ni SF yung torre, tsaka sila nag-engage. Nangyari, free hit eh. Dapat ang makuha nila si KYXY. Hindi mo na kukunin niya. Bakit mo i-call yung wala naman damage. Oo. Stun lang yan eh. Pero tingnan natin mamaya, I think Owa is learning his lesson right now. Oo, Medyo, sana, medyo yung targeting ng Mineski kasi, syempre, makahuli ka ng isang player, okay yun. Pero, you have to be smart as well kung sino i-engage mo. Kung ito, mahatak mo to, Zeus or Lion, lamang ka na eh. Kasi mapatay mo tong mga to, wala na yung burst nila eh. Kaya mo naman makipagampasan dyan eh. Kasi wala naman yung more plays. Oo, tingnan mo yung kanina. Yun yung yung mga, alam nyo, yung mga Londeng, yun na, mga insights. Oo. Hindi, sa level kasi ng Dota ngayon, madaling mang-catch. Pero, you have to be smart as well. Kailangan, diba? Alam mo kung sino yung i-go-go. Kaya nga, hindi lang basta kill ng kill, kailangan may rason. Hindi rock ng rock. Kung rock ng rock ayun, aray. Aray ko ba eh. Aray ko ba, 9 months kang band. Ito, tingnan natin si Kuya Jay. Still, tingnan mo, look at this Johnny. Wala siyang pakialam. Kaya nga. Ito na, pero ito, papasok ka Mineski dito. There's going to be another. Hook shot made, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ba't sila hindi mag-inuuna eh. Pero hindi, nahuli na eh. It is what it is. Pero naku, ayun, nakapatay dito mga kaibigan. Mukhang lamang dito yata Mineski. Saperino! Gusto ko yun! Masterino, KYXY, delikado. Inahabol siya dito ng One more hit! Pero nakabigay siya, nakatapon ng lahat ng skill. Nako, easy pickings to kay Johnny. At ito na, sinasabi ko ang pulis ng Malaysia, mga kaibigan. At ito, nadaan sa Lesbos Entertainment, pero huli ata si Sikat Maga. Bida-bida! Uy, ano yun? Bakit ka nandyan, boy? Aray ko, pero hindi na call me Meme, mga kaibigan! At ito na, makabawi pa sila. There's the cog, mga kaibigan. Walang maya si Johnny! Walang maya si Johnny! Walang maya si Johnny! Slam dunk, mga kaibigan, 2015! Tumugtog na naman po ang team show ng Slam Dunk. Sa utak Ay, pero ito, death is real, mga kaibigan! Yan ang sinasabi ko. Grabe! What an action! Ibang klase Sega Dota! Best Dota! At wala ka. Alam mo, etong si Secret may sabaliw din eh. Bigla na lang lumapit ng basta-basta dito eh. Wala man lang skill, wala man lang... Nagpaikot siya. Hindi, wala man lang asim-asim. Wala man ibang bang swag, Oo, yun ang sinasabi ko na Captain Obvious, pero dalawa naman yung nahuli niya. Pero at the end of the day, parang may, di ba? Hindi nga nagbitaw ng ulti eh. Pumasok lang siya doon, nilabas yung palakol ni Diva, tas ngiti. Tsaka kung wala si Owa doon, malamang siya yung naano sobrang delikado ng ginawa niya. Kumbaga, pwede na umarte ng ganun. Pero at the end of the day, dapat medyo pulido man lang. Diyos ko po! Medyo dalhin mo naman sa konting swag. Hindi yung parang basta na lang eh. Nabasta rhymes eh. Nabasta rhymes sa acting eh. Pero okay naman, nabuhay naman siya. Pero sana man lang, di ba? Konting kalma. Pero wala eh. Basta tumalikod siya eh. Parang anong nangyari? Parang siya naglag. Yun nga. Tapos tumiretso lang siya dito. Wala lang. Kaya nga, parang nga nag-miscommunication. Parang, ito, pinasok siya mga kaibigan secret. Uy, isang mabilis. Kamusta? Naglabag pa ng Death Ward para cool tingnan, para merong May nag-TV pa nga, hindi ko alam. Hi, Owa. Nakita mo yung Death Ward parang tripod. Ang sinasabi ko naman dito, oo nga, hinihintay nga si Axe. Pero mag-skill man siya. Di ba mga something na
Hindi Eh wala yung nangyari, tinangkin niya lahat ng damage, tumakbo siya. Oh, hindi siya mukhang pain eh. Oo, Respect mo kung bait eh. Pero hindi siya bait, para talaga nagpakawala lang siya ng kung ano man eh. Si Bimbo, grabe yung mga hooks nito. But Oo, the abangan very natin si big Jay. problem going in for Mineski, wala siyang napafarm. Oo, ito niya. Blinky na po. Si Link, tignan mo, bisa mo farm. Hook shot mate. Uy, grabe ang ganda ng ano dito, patay si Boom! Dang Dang. At ito, sa swap na mga kaibigan, Link. Oh! Ito na, nakapagbango ng Mineski, mga kaibigan. Pakalo! Akala nyo kayo lang mahilig mag-overextend? Ha? Naku po! Sabi na, yung kayo nagtatasal na! Hindi Hindi ka makakatakbo! Hindi ka makakatakbo! Banes! Papunta na si Pope Francis dito, mga kaibigan, at ito na! Mark the date, January 15. Ang pagbago ng kapit. What happened to G-Guard is also unexpected going for the mid tower. Akala ko Pinoy lang mahilig Oo. na mawalan ng kalma. Pero ang nangyari, di ba? Oo, pagkakita nilang nahuli si KYXO, parang mga, parang mga Oo. manliligaw, nagsipulas, ang takbo. Pero ang maganda dito, nahuli naman nila eh. Nahuli nila yung ano ba? Lion ba? Sino ba yung nahuli nila dito? Yung tinalo na ng dalawang Si Juggernaut. Kasi si Juggernaut. may- Tinalo na siya ni Axe, tsaka nakag siya. So, di siya nakaporma dun. KYXY insta-dead, tapos magandang swap para dun kay kay... Okay. ano, Juggernaut eh, Oo. sinop nila yung Juggernaut para hindi mamatay yung isang hero eh. Pero yun na yun, galit na galit. Oh, and take note, magandang snowball ng dito, ng Mineski. Meron silang mechanism. I don't think merong mech ang G-Guard. They have the the healing ward though. Oo, pero basta kakaiba nangyayari dito Oo. sa DAC. Feeling ko Wonders of wonders, mga kaibigan. Pero this is what makes Seiya Dota very Oo, interesting. Kaya nga. Sa Chinese, hindi Wala. nangyayari yan. Ilang team Ay, eh. nako. Oh! Huli ka, Balbon! Oh, patay. Jay, mga kasawa. Pamuha. Tuwag ba? Parang tripod lang o nagtayo mga kaibigan ng GMA Tower. Hindi kaya talagang baka pa ng ganun-ganun, mga Oo. kaibigan. Masyadong mabilis. Masyadong mabilis mapugo.com. Pero ito, Kaya- BKB na. Pwede na to, pre. Wapalag na ito. Ayun Ano palagay mo, Kuya Nostra? Naku po. Papalag naman eh, no? Mongtong tuwa. Ay, naku po, matachap-chap! Naku po, ito na po si Oh! Ay! That's swap do, mga kaibigan! Grabe namang Oh my goodness! Almost an Oo. escape! Pero- Kulang lang sa takbo ng konti. Pero nako, delikado na naman ang Mineski dito. Dapat siguro nagre-recruit sila knowingly. Dapat may BKB na ito na, mga kaibigan! Sa may baba, may nahabol ito na kaibigan. Mahabol na dito. Oh, Disaster. Yamaguchi. Nako, na-hex mga kaibigan. Delikado siya dito. One-on-one with Johnny Binarel. Pero, uy, nagkamali ng tansya. And of course, buhay pa sila dito. Nako, si Ling. Ako yun ang nagkamay ng liko mga kaibigan. Naghahanap Hoy, nakahabol siya ni Bimbo dito, mga Hoy. kaibigan. Ron Henley. Nag-obs pa. Kaya Grabe nga, naman. Tama po. Hoy! May value ang kanyang buhay mga kaibigan. Grabe itong si Ling, pre. Sabi niyo mamatay na ako, might as well. Laban. Kripok mga kaibigan ng mga panahong uso si Nelly. Yun Sina ano. Kaya nga, napa-ride with me ang drama nito ni Pero alam mo, natuwa ako doon kasi yung nakita mo kanina, yung lakad ni Yamaguchi, naghahanap siya ng alabang girl, napaliko ng sukat. Gamol. Na- Grabe gamol naman. eh. Grabe yung obs na yan. Ano? Oo. Grabe to si Ling. Actually, ito si Ling napakahusay pumasok. Kaya pa nakapag-gather. Almost all ng ng magandang initiations coming in from G-Guard. Napaka-fearless niya para sa isang layo na 777 lang yung buhay. Kaya nga, and take note, nakapag-blink dagger siya agad, and I would like to highlight, buo na po ang Ethereal Blade. Nito ni Johnny, anong oras na rin kasi mga kaibigan, Itbulaga na. Mukhang it's time. Kaya na, alam mo, one turn bulas to eh. I think may isang luluhod lagi sa Mineski every time magkaroon ng opportunity. Ito na mga kaibigan ng ibibuk. Ito, let's see kung paano didiskarte si Jay dito. Maganda naman kay Jay, kahit ganyan yung item niya, ang ganda naman ng mga pasukan niya. Uy, tingnan mo, kinukuha, ni-replicate ni tao dito, si Johnny, si SF, kasi alam niyo yung may Presence of the Dark Lord na ito si Yamaguchi, and it's proving effective para medyo matakot ang Mineski kasi medyo wala silang armor. -5 armor. Oo. Parang nagkaroon ng libreng deso na walang damage. But anyway, Owa trying to farm here. Very greedy talaga ang Mineski lon eh, no? 3,000 gold advantage para sa kanila, XP naman lamang. So, pero ito, let's see kung paano. I think they're going now for a rush. Alam yata ng Mineski to. Tingnan natin kung magkakamoy. May paparting na missile mga kaibigan, padala yung hotdog Wala. ni Aljur. Ayan na, hi, kamusta? Naku. Pero okay lang mga kaibigan, I think, Will they contest? oo, they can contest. Ang problema may ethereal base si Johnny, so medyo Okay lang, marami kaya pa to. sila. Medyo mabagal yung damage na, hindi pa ganun kabilis kasi hindi pa ganun ka full Pwede. slot dito si WWK.
Pero ang ganda ng ward placement ng ano, di mo? Oo. Medyo sipat na sipat. Pero nahuli si Yamaguchi. Yes, Anong ginagawa mo dyan? Oh my goodness. Finger offensive. Easy ba? Easy cut ka yun para sa ano? Para sa because G-guard. of the ward Oo, placement. ang ganda ng Very ward placement. professional dito. Not even a chance to use BKB si Yamaguchi. Yan ang mangyayari dito. But Mineski, they need to be firm. Kailangan nilang ilaban yung Roshan. Kaya nga, pag bigay lang yung Roshan dito kay Johnny, medyo unstoppable powerhouse na siya talaga dito. Tubig pati, kaya I don't think Mineski has a chance. 5v5 to, War of Attrition. Kung may Aegis, itong G-Guard, lalo pat Napupunta sa Morphling. It's Oo. going to be very hard now. So, naku! Oy, nanakaw! Nanakaw ni Bimbo! Nanakaw ni Bimbo ang Aegis! What a play! play! Mga Bimbo, pero ito, makabawi kaya sila dito. Pero hindi. That play will cost them in their lives as well. Naku, Oh, Dumaos sa mga kaibigan, nagpanggap na puno! Galawang HYHY, nakapatay pa si Owa doon! Grabe, pero hindi. Hirap pa rin sila dito, mga kaibigan. Look at this. Even though nanakaw na yung Aegis at lahat-lahat, ganun pa rin ang kwento. Yung gold napunta sa G-Guard, pero yung Aegis na nakaw ni Bimbo, big play coming in from Mineski. Perfect timing si Bimbo doon ng pag-hook shot. Oo, pero wala hirap pa rin Ang pinakamahirap kasi dyan pare, hindi naman nakalaban na maayos yung Mineski dahil kay Ling. Nagpaagi siya, nagpaagaw siya dito sa Problema naman, hindi nila na-rescue si Bimbo. Sayang. If actually merong magandang swap doon coming in from Vengeful, medyo magandang medyo big play So yun. this one is I think okay pa rin in terms of the damage. Kumbaga yung nangyari sa na yung ginawa ni Bimbo, napakalaking play nun. Sa totoo lang, it could have been the difference kung paano mananalo yung J-Guard doon. Kung may Aegis na yung yung Morphling, kaya na nila mag-split push tas umabante. Pero ngayon, Sira ang plano. Look at this, nasira yung plano. Shadowfin has a BKB, Axe has a BKB, and of course, Troll has a BKB. So, this one, kung tatagal pa, no pressure from Mineski, kaya nila sabayan yung damage ng G-Guard dito. Kasi at this point, Lion and Zeus. Medyo makakancel na yung damage nila kung may tatlong naka-BKB. At can Morphling handle 3? Humahampas. Oo, medyo tall order yun para kay Johnny. Lalo pat EP lang ang kanyang item ngayon. And so far, medyo pantay pang streak. Oh, nahuli pa si Johnny dito. Pukpukin mo na, boy. Ito na. Uy, what a play coming in from G-Guard. Nako, hindi pwede yung mga mga ganyan. Hook shot pa! Hook shot, mga kaibigan. Pero the counter go from Ling, yun yung sabi ko, di ba? Oo. Naka-4 staff ata na siling dito. Pero nakapaggamit pa ng Tonkatsu Gaming dito. BKB, pero Punetski pa rin. Level 2 na yun, na Omni Slash. Kaya pala Easy blink. Easy blink, easy Oo. Isipin mo yung nangyaring responde dito, Kaya pare. nga. Finger rat agad, patay na rin agad si Bimbo. Lon, pakita natin yung dito, yung net worth ngayon. Kamusta naman? 10K para kay Yamaguchi. Oo, grabe. Malupit ang nangyari, mga kaibigan, na dito na. G-Guard, maabante sila dito. First tower sa mid. I think they can get this one very easily. Walang dedepensa dito. Meron silang sustain, wala pa yung mga core. At ito na, umabasa sila dito. Getting that. Grabe, kayang-kaya na kahit ano lang kilo lang Grabe. And now, WWK actually getting close to what he wants. Ang iniisip ko ditong item niya is a fast Aghanim Scepter para lang magkaroon siya ng magandang coverage ng kanyang ulti. Mas maraming jumps, mas maganda. Lalo na sa ngayon. Lalo na tumatagos yun sa BKB. Oo. Yun yung pinaka-importante ngayon kasi at this point, kung tatlo na yung BKB ng kalaban mo, you have to rely on the late game, mid to late game heroes na Morphling. At least meron ka pa rin assistant physical damage coming in, hindi lang si Morph na kayang pumatay sa Mineski kasi hindi ka naman malambot rin naman yung Mineski. Si Axe dito, kayang anihin ng armor And I think maganda nga yung pick up dito ng G-Guard. Kumuha sila ng Witch Doctor kasi yung Death Ward, chaos damage which goes through armor. Do you think dapat minsan na nag-objective lang rin yung Mineski? Picking off yung isang hero dito, napitats nila si Johnny, wala silang nakuha ang Torre. Ang ginawa nila, umabante pa sila. Pumatay na pumatay. Bakit? Isihan mo lang, Kuya Eddie. Di ba pwede ganun? Wala, patay yung Morphling. One of the biggest carries ng kalaban. Bakit hindi kayo nag-push? Kasi naka-hook si Bimbo. Parang kasi sabihin kasi sa kinilaw itong Mineski, laging gusto ng diba? Parang napaisip lang. Katulad yung mga kaibigan sa Blink in Finger. Oy! The Burst, mga kaibigan! The Burst talaga, pare. Hindi kaya. Ito pa nagamit naman Tonkatsu. Sarap! Sarapi. Calvento Piles. At
Pero kamusta naman yung Crimson Guard Naku dito? po! Clockwork! Makuhuli ka pa, boy. Uhuli ka pa Ginagawa boy, mo pero dyan. ito wala pa siya. Oh my goodness, what a disaster coming in. And the objectives are not being met para sa Mineski. Hindi pa nila nakukuha yung objective. Napipitas pa sila. Hayayay. Paano kayo kukuha ng clearance niyan? Hindi mo naman lang mabigay yung kailangan ng HR dito. And now, G-Guard, of course, happy to oblige. Sabi nila, edi ayaw nyo, kami magpupush. Tier 2 would be an easy thing for G-Guard right now. 5 ang buhay, meron silang Death Ward. Death Ward, meron silang Healing Ward. Napakabilis lang para sa kanila mag-push. At this point, tumaas yung network ng Juggernaut. Dahil number 1, dami niyang assist. At almost hindi na siya namamatay. 6-2-9. Very good standing. Considering si Johnny, 4-2-7, medyo mabagal yung farm ni Johnny dito. Si KYXY, galawang Stockton dito, talagang pure support, pure assist. At this point, hindi na dapat asahan ng Mineski. Kailangan na nilang pumitas. Atras lang, tapos pa-farming na lang yung course nila. Kaya like, you have an SF, you have a Troll Warlord, so pwede yan. Axe naman is okay sa late game pang disable. At some point kasi, pinipilit nila yung hindi dapat pilitin. Bakit kamo? Number 1, yung burst damage, hindi mo naman kayang tapatan yan eh. Habang tumatagal ka, habang tumatanda ka, habang nagkaka-XP ka, tumataas yung buhay mo. And of course, hindi naman proportionate yung yung damage output na binibitaw nila eh. The more na magka-items ka, the more na makakatagal ka sa laban. Eh bakit nila pinupush to? O kung hindi mo nila makuha yan, at least mag-farm na lang sila sa gubat nila. Hindi sila yung tipong nauubusan dahil gusto nila mag-push. Lagi sila nauubos dun. Ngayon, na-deny patuloy yung posibleng dapat magpa-further sa kanilang gold advantage ngayon. Ngayon, yung G-Guard, tingnan mo, parang sobrang lang sila, kampante. Napakadali lang naman nung nung gagawin ng G-Guard ngayon. Alam nila na may BKB na. Abangan na lang natin kasi alam mo abante yan. Nagkaroon kasi ng, alam mo yun, konting kumpiyansa yung Mineski. Pre, BKB na ako eh. Tatlong, tara! Ano ba item mo? BKB lang. BKB lang. Diyos ko, aray ko be. Nakita nyo nga yung disaster na nangyari. Sinwap out. Patay yung bench pool. Yung sinwap out, patay din. Sinalubong din yung galit ng G-Guard. Diba? Kaya nga, nakakalimutan Isipin nyo yung mga ganong mga senaryo, diba? Minsan kasi nakakalimutan natin yan. Pero syempre, sila yung naglalaro, hindi naman tayo. Kaya nga. Pero kailangan maalala ng Mineski na meron kasing Thunder God's Wrath. So, pero huli nila! Kaibigan kay YXY, Nakadaos na naman. Takbo dito, BKB pop in by 5593. Pero ito, there's the rat. Sobrang sakit naman. Kaya nga kaibigan. Death Ward tuloy-tuloy lang! Grabe mga kaibigan, double kill dito. 5533, wala pa napapatay ang Mineski dito. RR, WWK, naku po, ginawang trumpo mga kaibigan at 559. Naku, ubos na 5 kamote! Take note, hindi namatay si KYXY. What a valuable bloodstone yon. Galing sa kanya. And wala lang, umatras lang siya. Pagkatapos ng engagement, sabi niya, oy, safe na ba guys? Tara game, pabagsak ng kidlat. Aray ko be. They really need to remove KYXY from the equation. Not even Morphling eh. Si Morphling kaya lang niya mag-burst ng isa. Pero si KYXY, medyo malawig ang kanyang kayang gawin. And now, push from G-Guard, which can seal the deal. Merong mga buyout ang Minas dito para sa isa lang. But I don't think Polo can save the day. What a collapse coming in from Mineski. Ilang beses silang try i-push yung mid. But almost all the time, they failed to secure the objectives. Number 1. Number 2, nakakuha ka ng pitas. Pero yung pitas, hindi naman nag-transition into a better gold or an opportunity na makakatulong sa team. Kumbaga, sige, maganda yung pitas mo. Pero hindi ka naka-tower down. Tapos naubos pa kayo. Ano nangyari sa pitas nyo? Actually, yung mga ganun pangyayari, parang blessing in disguise sa G-Guard eh. Kasi wala naman silang ginawa nun eh. Kumbaga, naghintay lang sila eh. Dumipensa lang sila sa torre. Tapos sila pa yung nabiyayaan. To the point, para hinaabot na nga lang ng Mineski yung pera sa kanila. Dire-diretso lang. Wala man lang smoke. Wala man lang abang dito siguro. Diba? Yung centralized mindset kasi ng Mineski medyo all over the place, paring Lon. Parang nakapatay ng isa, parang gusto pa talagang hanggat may pwedeng patayin, hanggat may hero sa proximity, not considering the fact na naubusan sila ng bala every time na kumuha sila ng engagement. While looking at G-Guard, kapag merong opportunity, kukuha, anong gagawin? Atras! Alam kasi nila yung alam nila yung kalakasan ng lineup nila na magic base sila. May reload time. Yung Mineski, feel ko talaga yung pinaka nangyari doon is nagkaroon sila ng kumpiyansa na pumush. Nung nagka-BKB sila. But yung kumpiyansa ngayon, hindi pa dapat ganun ka solid yun eh. To the point na
Nakalimutan nilang pwede palang mag-push siya. Ano, mag-split Oo, push. pwede mag-split. SF yan eh, pwede Oo, mag-split may push. tool, Pero may hindi, tool. may hirap rin kasi ang daming disable. Oh, pwedeng abangan ka lang. But at the end of the day, yung mindset nila na going all mid, doon sila nasunog. Oh. Samantala yung G-Guard, parang ano ngayon yung tawag doon, yung meat grinder, parang lahat ng iba to ng minis, inilunguya lang. Ano lang, yung kanina talaga, yung very interesting for KYXY, usually ang Zeus kapag na-focus pa, patay. Hindi nga eh, hindi yung question rin doon is ano eh, parang to be or not to be, to hook or not to hook. Oo. Kung nakapitas ka, ano ba, susundan nyo ba yun ng pangalawang pitas? Kasi si Bimbo, technically, magaling talaga siya mag-hook. Pero yung nangyari doon, pagka-hook niya, ayun, Gumusto pa, no? Hindi, ano eh, hindi nila kaya yung burst eh. Parang nangyari, parang, sige, magpa-hook ka nga. So, Pagka parang ganun nangyari, oo. Kumbaga, na-counter punch tayo, na-Pacquiao punch ka eh, Yeah. na Marquez. Sabi ng G-Guard, edi Oo, edi sige, hook nyo ako, ubus apat nyo. Parang ganun, hook bangkay. hook bangkay ang nangyari mga kaibigan. Kumbaga sa blitz, bangkay. O, tingnan mo nangyari, nagsipulasan na naman ng Mineski. Alam nila sabi ng Mineski, nangangamoy smoke po. Medyo amoy yosi sa may sulog ngayon. Oh, nako, ito na. Magkakapahalugbugan ata. No. Blink in para kay Yamaguchi Burado. Attention to detail, mga pare ko, hindi mo na nila pinansin si RR, pare. Talagang SF kung SF ang bakbakan. And again, what a play coming in from G-Guard. Superb execution. Oo, sabi coming nila, in from the Malaysian. Wala nang backdoor. Oh. Ayun, paalala ko lang sa inyo guys may BKB po Oo. si Yamaguchi. Dinaan lang sa the Usdos, Blink in, Hex. Yung concern ko lang naman dito, okay naman yung performance ng team. Pero minsan, nakakalimutan nila ng tatlong linya at marami pang strat Oo. na pwedeng gawin. Bundi doon sa bukod Kaya nga, sa all mid na ito. Kaya nga, dapat wag natin makalimutan na hindi naman to Kills of the Ancient. Sabi nga natin, hindi to Kota, di ba? Ano, yung nangyari talaga, nung nagkaroon lang sila ng tatlong BKB, hindi ko alam kung ano na sumunod na item, wala namang sumunod. Ayan, walang sumunod eh. BKB, that's it. Kalungkutan para sa Mineski. And now this Hashtag, hindi gumana yung ano. Nasa ng basbas. Si Pope Francis nalungkot eh. Nasa airplane kasi, kaya hindi tayo aabot. Pero ang sabi ng G-Guard, Actually, gusto ko yung ano eh, gusto ko yung place ng Clockwork eh, pero Oo. parang kinulang sila sa ano, kinulang sila sa sa depensa, sa kunat. Sabi ko nga talaga na yung Clockwork ditong sisiya sa paano ng G-Guard. The problem is, bitin. Clockwork is good. After that, what's next, di ba? Wala na medyong wala nang parang O kaya siguro follow dapat up. hindi na nilang sinabayan. Kasi at some point, hindi mapapanis, Kaya nga, Jigma, oo. Jake na yun eh. Ewan ko. Pero ngayon, tingnan mo, it's still 35 minutes in, so ibig sabihin sobrang aga pa, guys. Perfect timing. Ang maganda sa maganda sa G-Guard. Ang ganda na lineup nila eh. May Jake mo sila, meron silang physical, meron Oo. silang pantapos. Kumbaga pinagplanuhan. And Oh, there's ayan, the yung GG. goal. Grabe, kalungkutan yan para sa Mineski. I am expecting sweep from Mineski, pero Oh? kung iba. G-Guard? Eh wala, iba na G-Guard. Ako, alam ko kung hirap sila sa G-Guard eh. Pero ito first win to ng G-Guard di ba? Ha? Di ba? Hindi. CSW yung wala pang panalo. Talaga, okay, CSW pala yun. Pero, Oo. grabe mga kaibigan. So si Johnny dito making a statement sa Mineski. So, kahit talagang communication lang ang problema, ngayon na meron na silang communication eh. Oo. Lakas pala talaga. Grabe. Di wow. Di meow tayo dito. Hindi, ang masasabi ko lang dyan,